Sa bawat araw, ang aso'y kasama, tunay na katuwang. Barbar, halika na, kwento ng aso saya'y dala. Sa tagumpay, it's all good, man's best friend, understood. Wagging tails, good vibes, kasama mo sa iyong buhay. Aso, katagumpay, sa tagumpay. It's all good. Hi guys, it's Coach O Night again, or Coach O. Ako po isang professional canine behaviorist with experience of 20 plus years in dog training and behavior consultation. Makakasama niyo po ako sa panandalian every week. Magtatalakay po tayo dito sa maliit na segment na ito tungkol po sa dog behavior issues at kung paano natin sila ma-address. Okay, if you remember last week, ang ating topic po is about excessive barking. Katulad ng nakikita nyo ngayon, o naririnig ninyo, ay mga tumatakol sa aking paligid. And just to summarize, barking ng mga aso ay they are totally normal. Kakaroon lang tayo ng problema pag merong excess dahil nakakastorbo tayo sa ating mga kapitbahay. And also, sinabi ko po last week na ang pinakamahalaga po na exercise to avoid excessive barking, believe it or not, is taking your dogs regularly, at least 15 minutes a day, para po yung aso niyo po ay well socialized. Okay? But for today, ang topic po natin is about excessive or destructive chewing. Nagngangat-gat ng sapatos, nagngangat-gat ng mga sofa ninyo o kahit anumang paborito nyong gamit sa bahay. Okay? Tawag po natin dyan ay destructive chewing. Okay? So, we have to understand that chewing actually, ang paggat-ngat o ang paglaro ng mga aso sa mga anong bagay, that is totally normal. Okay? Normal po sa isang aso ang magngat-ngat. Okay? Parang yan po expression nila. Okay? Para wag silang mag-bore. Okay? Kung tayo may mga kamay, may mga bibig tayo, may mga mata tayo na laging ginagamit natin para wag tayong mag-bore o para maging makulay ang ating mga mundo, ganun din po ang mga aso. Bahagi po yan ng buhay nila ang pagngat-ngat. Pero nagkakaproblema po tayo kapag ang aso ay ang nasisira nila ay mga mahalagang bagay. Kaya nga tinawag natin na destructive chewing. Okay? Now, bago ko bigyan po ng solusyon yung ating problema sa kung ganyan man ang aso ninyo, ito po yung mga ilang bagay maunawaan natin yung root or bakit ba nagngangat-ngat o kung nagchuchu ang mga aso. Okay, number one, sabi ko nga kanina, it's part of their life. Okay, bagay talaga nila ang mag-chew. Okay, pangalawa, pwede rin po out of boredom. Okay, pag ang aso walang magawa, wala sa paligid niya, bored na bored siya, so ang tendency niya na lang ay maghanap ng isang bagay na kanyang nguyain. Hindi niya naman alam na bawal yon. Hindi niya naman alam na bawal nguyain yung paborito mong Nike shoes or ano pa bang sapatos or gamit na meron ka sa bahay. Okay? Pangatlo, pwede rin po itong dahilan ng kanilang pagtitit, yung pagngingipin. Tulad ng mga baby natin, di ba? Yung mga baby, pagka nagngingipin na sila, binibigyan natin sila ng something to chew on. Okay? Na safe na mga bagay para pwede nilang nguyain. Kasi pag nagtitit po ang mga tuta, masakit po yan, uncomfortable sila. So, yung pag-ngat-ngat po nila ng mga bagay ay nakakapag-relieve sa kanila. Okay? So, boredom, teething, at saka is normal. Okay? So, pag-usapan na lang po natin yung pagtitit. Okay? Pag-ngingipin ng tuta. Okay? Pag ang aso nyo ay nasa from 3 months hanggang, sabihin natin hanggang 8 months, consider pa natin sila na nagtitit pa yan, okay, nagngingipin pa yan, o makati pa yung mga gilagid nila. Okay, so, ang una po natin gagawin, practical na solution, is to, to protect yung mga bagay na valuable sa atin away from the dogs. Okay? Yun ang pinaka-practical. Okay, ilayo nyo siya doon. Itago nyo, or maybe hindi maabot ng aso. Okay? So, nagawa nyo na po yun.
Ang aso, bibigyan nyo dapat, o ang tuta, bibigyan nyo dapat ng alternative na nguyain. Okay? Kung wala siyang ibang nguyain, maghahanap talaga yan. So, I would recommend yung may mga buto na malinis syempre, okay, mga buto ng baka, okay, or pero sa market may binibilin tayo na tinatawag na Kong, K-O-N-G, para King Kong. Ayan po ay mga safe na mga material ginamit dyan para pwedeng nguyain ng mga aso ninyo o ng mga puppy ninyo. Okay, so kumbaga binibigyan nyo siya ng alternative na material, ito na lang nguyain mo. Okay, to make it more attractive for the dog, for the puppy, pwede nyo pong gawin doon sa buto ng galing sa bulalo or doon sa Kong, ilagyan nyo po ng peanut butter. Okay, peanut butter sa ilalim, sa ibabaw, at tapos dahil malagkit po yung peanut butter, pwede nyo i-stuff ng mga treats nyo sa loob para yung aso nyo mas lalo siya ganahan at ma-challenge siya na meron siyang sinusungkit na tawag dito na mga treats sa loob. Okay, so nagawa nyo na yon. Okay, now that's for the puppies. But for this, sa mga dogs naman talaga, lumagpas na sila ng mga sa adult na sila, lumagpas na sila ng 1 year old, pero nagngangat-ngat pa rin sila. Possible po kasi to na naging itong bagay na naging habit na nila. Okay, so for 1 year or 12 months yung aso ninyo, yung puppy ninyo, hindi nyo binantayan, nangat-ngat, pinababayaan nyo na lang, so naging habit niya na ito. So anong pwede natin gawin? Okay, balikan natin yung practical solution. Yung unang solution, itabi, itago. Okay, another solution, okay, maghanap po kayo ng iba. Ang ginagamit po nila ay Rexona, yung roll-on, something, some smell, okay, na ayaw po ng aso. At padali po i-discover yun. Halimbawa, yung Rexona, ipaamoy mo sa aso or whatever, isang perfume man yan na parang nababahin siya. Pag yung aso ay tumatalikod, iniiwasan niya ito, ibig sabihin ayaw niya na smell na yon. Kung ayaw ng aso yung amoy na yon, they likely, okay, ayaw niya rin yung lapitan at ngat-ngatin. So, kung meron ka pong set ng bawa, sopa o nara o kanto ng mga furniture ninyo, okay, ang gagawin niyo po sa paborito niyo ginangat-ngat, sprayan niyo po siya nung pabangong yon or kahit anong bagay na ayaw ng aso. Okay, yun po yung ating practical na solution. And also, it works also with adult dogs. Bigyan niyo po sila ng alternative katulad ng mga puppies. Kong, K-O-N-G, or mga buto na malinis to keep them busy. Okay, so again, ipaalala ko lang sa inyo po, ang chewing, like any other problem behaviors, is normal. Okay, normal po yun. Nagiging problema lang pag ang ginangat nila yung ayaw nating mga bagay. So, believe it or not, babalikan po natin uli yung walking your dog at least 15 minutes a day. Nakakatulong din po ito sa inyong mga asong mahilig maggatgat. Bakit? Kasi ang aso po, sabi ko nga lagi, a tired dog is a good dog. Pag ang aso niyo po ay nagkakaroon ng sapat na exercise araw-araw, nakakalakad siya pag uwi niya po sa bahay, tendency po niyan ay magpapahinga na lang at hindi na maggangat-gat. Okay, so maraming salamat po muli. Ito po si Coach Onaid or Coach O. Makakasama niyo palagi. Linggo-linggo, kung meron po kayong mga tanong, mga health issues, or sorry, not health issues, but behavior issues tungkol sa aso nyo, kontakin nyo po kami sa mga contact details na nasa screen nyo. And then we will try to answer them in the next episodes. Maraming salamat and God bless you all. Bark, halika na. Kwento ng aso, saya'y dala. Sa tagumpay, it's so good. Man's best friend, understood. Wagging tails, good vibes. Kasama mo sa iyong buhay. Aso, katagumpay. Sa tagumpay. It's so good. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!